tinanggap na ng pamahalaan ng mga aral sa naging kontrobersiya sa flood control projects noong 2025. At ayon sa Senado, hindi na ito mauulit. Ito ang pagtitiyak ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2026 national budget. Una sa balitang yan si Kyle Bulyas. Hindi na mauulit ang nangyaring flood control mess noong 2025. Yan ang ginawang pagtitiyak ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, kasunod ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 national budget. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Gatchalian na may mga nilagay silang safeguards upang maiwasan ang nangyari sa flood control controversy. Please. Yung mga infrastructure ngayon, lahat meron ng station number at coordinate. So malalaman na natin kung saan ginagawa yung infrastructure at kung gaano kahaba. Dati walang ganun eh. Manghuhula ka kung saan ginagawa yung kalsada eh. Pangalawa, lahat ng infrastructure ngayon hindi na lump sum, pina-itemize namin. For example, yung farm to market roads at yung irrigation project. Dati bibigyan ka lang 20 billion pero hindi mo alam kung saan itatayo. So ngayon ganun na ka-detalye itong budget na ito. Bukod dito, sinabi ni Gatchalian na lahat ng proposal sa ilalim ng 2026 budget ay mayroon ng kaukulang mga dokumento. Samantala, naniniwala naman si Gatchalian na ang pagveto ni Marcos sa 9 na unprogrammed items ay dahil sa change of heart. Mayroon ani ang koordinasyon ng Executive Department sa Kongreso sa buong proseso ng pagbabudget, kaya nagtataka umano si Gatchalian sa pagbabago ng isip ng ehekutibo. Paliwanag ni Gatchalian, ang mga veto ni Marcos ay galing mismo sa orihinal na National Expenditure Program. Sa aking pananaw dyan ay mahalaga rin siya pero hindi siya controversial. No? At ang pananaw ko dyan, nagbago ang isip ng executive dahil tingin na nila ay hindi na nila kakailanganin to dahil originally nanggaling to sa kanila eh. No? So kaya nagtataka kami bakit tinanggal to ng executive. Pero kung tingin naman nila ay kakayanin na ng program budget na wala naman na veto, hindi kagaya that time, last year, almost 29 billion sa program items ang tinanggal. Pero dito sa budget na ito, walang na-veto sa program items. So ang ibig sabihin, ang pananaw nila, kaya na ng program items. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.